The United States proved once again that we have the most powerful, most lethal, most sophisticated, and most fearsome. It's a fearsome military on planet Earth. Let me tell you something. The United States of America is the most powerful nation on earth. Sa kasaysayan ng mundo mga kapatid, halos lahat ng makapangyarihang bansa ay naranasan ng masakop, lusubin o tuluyang gumuho. Mula sa Roman Empire na sa kabila ng laki nito ay hindi nakaligtas sa panlabas at panloob na pressure hanggang sa Nazi Germany at Soviet Union na parehong bumagsak matapos ang matinding digmaan at internal na kahinaan. Ngunit may isang bansa na tila kakaiba sa tala ng kasaysayan, ang Estados Unidos ng Amerika. Sa kabila ng dami ng kaaway nito, pandaigdigang banta at patuloy na tensyon sa politika at ekonomiya, wala pang bansang hayagang nagtangkang sakupin ang US mainland. Bakit nga ba imposible itong masakop? Bakit tila walang sino man ang nangahas na sumubok? At ano ang mga praktikal na hadlang na pumipigil sa buong mundo na sakupin ang bansang ito? Marami ang naniniwala na hindi nasasakop ang Amerika dahil ito ang bansang pinakamalakas sa buong mundo, militar man, ekonomiya o teknolohiya. Ngunit sa larangan ng geopolitics, hindi sapat ang simpleng lakas bilang paliwanag sa ganitong uri ng tanong. Maraming bansa sa kasaysayan ang minsan ang naging makapangyarihan at kinakatakutan, ngunit bumagsak pa rin dahil sa maling kalkulasyon, labis na kumpiyansa o hindi inaasahang mga pangyayari. Ang mas malalim na dahilan kung bakit hindi nasasakop ang Amerika ay hindi lang dahil sa kaya nitong lumaban, kundi dahil ang presyo ng pananakop ay sobrang napakamahal. Ito ay lampas pa sa kayang bayaran ng kahit sinong potensyal na kalaban. Una sa lahat mga kapatid, mahalagang tignan ang geographical na lokasyon ng Estados Unidos kung saan napapalibutan ito ng dalawang malalawak na karagatan, ang Atlantic sa silangan at Pacific sa kanluran na nagsisilbing natural na depensa na napakahirap tawirin ng anumang invading force. Kahit ang simpleng usapin ng logistics tulad ng pagpapadala ng hukbo, mga armas, pagkain, gasolina at tuloy-tuloy na supply ay isa ng napakalaking hamon na kayang magpabagsak ng isang invasion bago pa man ito magsimula. Ang Amerika ay hindi tulad ng Europa o Asia na magkakadikit ang maraming bansa at may land borders na madaling tawirin. Ang bansang ito ay halos hiwalay sa mga pangunahing sentro ng kapangyarihan ng mundo. Ang Canada mga kapatid na nasa gawing hilaga ng bansa ay matibay nitong kaalyado, habang ang Mexico sa timog ay walang kapasidad, militar man o estratehiko upang magsilbing launching pad ng isang global invasion. Kaya naman malinaw na walang madaling daanan patungo sa puso ng Estados Unidos dahil ang heograpiya pa lamang ay sapat na upang mahadlangan ang sinuang magbabalak sumalakay. Kahit sabihin pa natin na mayroong mga bansang kayang magpadala ng tropa sa Amerika, ang tanong ngayon ay kung paano nila ito patuloy na sosuportahan matapos ang paglapag. Ang Estados Unidos ay isang napakalaking bansa. Mayroon itong mga bulubundukin, disyerto, makakapal na kagubatan at malalawak na urban centers na magkakalayo ang distansya. Dahil dyan, hindi sapat na masakop ang isang lungsod o rehiyon upang masabing panalo ka na sa digmaan. Kinakailangan mong kontrolin at panatilihin ang buong teritoryo habang tuloy-tuloy na dinadala ang supply ng pagkain, armas, gasolina at tao mula sa libu-libong kilometro ang layo. Sa puntong ito, nagiging hindi lamang militar ang labanan kundi isang napakalaking logistical nightmare. Ito ang tahimik ngunit nakakamatay na problema ng bawat pananakop sa kasaysayan, isang hamon na madalas sumisira sa kahit pinakamalakas na puwersa. Isa ring malaking salik mga kapatid ang madalas hindi napapansin ay ang pagiging malawak ng Amerika. Halimbawa, nahirapan ng US noon na sakupin at ganap na kontrolin ang mas maliliit na bansa tulad ng Afghanistan at Iraq. Gaano pa kaya kahirap sakupin ng Amerika mismo? Ang mga bansang iyon ay mas maliit lamang ang teritoryo, mayroong mas kaunting populasyon at mas limitadong resources kumpara sa US. Ngunit umabot pa rin ng maraming taon ng digmaan at counterinsurgency operations. Kahit na may malinaw na military superiority ang US noon, napatunayan nila na ang pananakop ay hindi nagtatapos sa pagbagsak ng gobyerno o pagkontrol sa mga pangunahing lungsod. Ngayon, isipin mo na lang na ang Estados Unidos ay isang bansa na may advanced infrastructure, mayroong matitibay na institusyon, malawak na industrial base at napakalaking populasyon na may kakayahang mag-organisa at lumaban. Sa ganitong konteksto, ang pagtatangkang sakupin ng Amerika ay hindi na simpleng digmaan. Ito ay magiging isang walang katapusang bangungot na ubos lakas, ubos yaman at ubos panahon para sa sinumang manghas. Ang lakas ng militar ng Amerika ay hindi lamang nasusukat sa dami ng kanilang armas o modernong kagamitan, kundi pati na rin sa lawak at strategic positioning ng presensya nito sa buong mundo. Sa kasalukuyan, mayroong daan-daang military bases ang US na nakakalat sa Europa, sa Asia, sa gitnang silangan at sa Pacific region na nagbibigay sa kanila ng kakayahan sa mabilisang deployment at global reach. Ibig sabihin, bago pa man makarating ang anumang kaaway sa US mainland, haharap na ito sa matatag at nakahandang puwersa sa iba't ibang rehiyon. Kaya naman sa maraming pagkakataon, ang digmaan laban sa Amerika ay hindi nagsisimula sa domestic soil. Ito ay nahihinto o napipigilan na sa labas pa lang ng kanilang teritoryo.
Nagagawa ito ng Amerika sa pamamagitan ng kanilang advanced surveillance, preemptive strikes at alliance networks. Isa rin sa pinakamahalagang dahilan kung bakit bihirang may direktang sumalakay sa Estados Unidos ay ang nuclear deterrence na taglay nito. Ang Amerika ay may kakayahan na magpatupad ng tinatawag na total retaliation, isang konsepto na kilala bilang Mutually Assured Destruction, MAD. Ibig sabihin nito, kahit manalo pa ang kanilang kalaban sa simula ng digmaan, tiyak na matatalo pa rin ito sa bandang huli dahil sa kakayahan ng US na wasakin ang kaaway sa pamamagitan ng nuklear na kapangyarihan. Dahil dito, halos walang bansa ang handang ipusta ang sariling pag-iral at kabuhayan kapalit lamang ng pananakop ng Amerika. Kaya naman ang simpleng prinsipyo ng MAD ay nagiging isang makapangyarihang proteksyon at ito rin ang dahilan kung bakit ang mundo ay matagal nang nag-iingat sa anumang aggression laban sa US mainland. Ngayon mga kapatid, kung talagang mayroong mga has na salakayin ng Amerika, ang pagsalakay na ito ay maglilikha hindi lamang ng simpleng digmaan laban sa isang bansa dahil automatic itong nagiging digmaan laban sa buong alliance system na binuo nito sa loob ng maraming dekada. Halimbawa ang NATO, Japan, South Korea, Australia at iba pang strategic partner ng US ay hindi naman basta manunood lamang ang mga ito dahil nakatali sila sa mga kasunduang pangdepensang kolektibo. Ibig sabihin, ang sinumang sumubok sumalakay sa Amerika ay kailangang harapin hindi lamang ang lakas ng US, kundi ang pinagsasama-samang kapangyarihang militar, ekonomiya at teknolohiya ng malaking bahagi ng mundo. Sa geopolitics, ang pagiging isolated ng isang bansa ay madalas nakatumbas ng pagkatalo at sa ganitong senaryo, ang agresor ang tiyak na mahihiwalay laban sa isang nagkakaisang global coalition. Bukod sa superior na military capabilities, sandata rin ng Amerika ang malakas nitong ekonomiya. Ang dolyar ang pangunahing reserve currency ng mundo at ang US ang sentro ng global financial system na nagbibigay dito ng kakayahang impluensyahan ng pandaigdigang kalakalan, pamumuhunan at akses sa kapital. Ang direktang pagsalakay sa Amerika ay hindi lamang militar na hamon, kundi agad na magdudulot ng malawakang epekto sa ekonomiya ng sinumang magtatangkang manakop. Nariyan na ang mga sanksyon, pagputol ng trade routes at pagbagsak ng kanilang financial system. Bago pa man pumutok ang unang missile, guguho na ang kanilang kakayahang suportahan ng military operation. Bukod sa mga yan, mayroon ding napakalakas na intelligence at surveillance capability ang Amerika na patuloy na pinapaunlad sa paglipas ng panahon. Sa pamamagitan ng advanced satellite, cyber warfare units at malawak na global monitoring systems, nagkakaroon ng US ng kakayahang matukoy ang mga banta. Dahil dito, ang kanilang depensa ay magkakaroon ng sapat na oras upang maghanda, gumanti at pigilan ang anumang aggression bago pa ito lumala. Sa huli mga kapatid, sa teorya ng mga eksperto, wala naman talaga umanong bansa ang ganap na imposibleng masakop sapagkat lahat ay may kahinaan at limitasyon. Ngunit sa realidad ng geopolitics, may mga estado na talagang sobrang mahal at napakadelikadong sakupin, kaya't walang sinumang handang sumubok. Ang Estados Unidos ay malinaw na kabilang sa mga bansang ito, hindi dahil ito ay perpekto o walang butas sa depensa, kundi dahil ang anumang seryosong tangkang pananakop ay mangangailangan ng napakalaking sakripisyo. Sa ganitong senaryo, ang magiging kapalit ay hindi lamang digmaan laban sa isang bansa, kundi ang posibleng pagkawasak ng buong global order na siyang bumubuo sa kasalukuyang balanse ng kapangyarihan sa mundo. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito?